What are you doing here? Talong niya sa akin na madatan niya ako sa loob ng opisina niya. Di ako pinigilan ng sekretary niyang hintayin siya rito sa loob dahil kilala na naman niya ako. Kung ano ako sa buhay ng boss niya. Sinabihan ko rin tong walang sasabihin na kahit ano kay Lance at naintindihan niya naman yon. Si Narmisa, sa kondo mo pa rin ba siya nakatira, Lance? I asked him. Anong klaseng tanong yan, Beatrice? She is my wife, what do you expect? May bahay na inisasabi niya at nahihiyang umiti ito sa kanya. Ang isipin lang na may nangyayari sa kanila at nasa isang silid lamang sila. Isang kamay parang sinaksak na ng kutsilyo ang aking dibdib. Sobrang sakit isipin ang bagay na yon. Kung gano'n may nangyari na ba sa inyo? Hindi ko alam kung saan ko nakuhang lakas ng loob na tungin siya tungkol sa bagay na iyon pero ano bang ginagawa ng normal na mag-asawa? Nag-iwas ako ng tingin sa malamig niyang tanong. Lance, wala na ba talaga? Wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin? Muling tanong ko sa kanya at nakaramdam lang ako ng lungkot sa dibdib. Beatrice, sa boses pa lamang niya, sa paraan pa lang ng pagtawag niya sa pangalan ko, alam ko na ang sagot. Iniisip ko lang kasi Lance, ilang taon din ang pinagsamahan natin. Pero masasayang lang yun dahil lang Lance, mahal mo ko? Napalingon ako sa may pintuan nang marinig kong boses ni Narmisa. Totoong siya nga si Nerma. Boses pa lang walang duda ng isang tao lang sila Narmisa at Nerma. Napatayo ako na makitang paghalik ni Lance sa pisngi nito. Mahigpit na kumuyom ang kamao ko. It was confirmed that I'm a martyr wife. Wala man lang akong ginawa. Ginawa para paglaban ng karapatan ko kay Lance pero... Lance? I altered my husband's name. Lumingon naman siya sa akin. Aalis na muna ako sa ngayon. Babalik pa rin ako. Sana makapag-usap tayo ng maayos. Sabi ko, di ko na tinignan pa si Nerma. Umalis na lamang ako doon dahil di ko na nakakayanin pa ang sakit sa dibdib ko. May tumulo pang luha sa kalawang pisngi ko kaya mabilis kong pinunasan iyon. 2 hakbang ginawa ko at nandilim ang paningin ko at muntik na ako mabuhal sa kinatatayuan ko. Mahigpit kong hinawakan ng doorknob. Ma'am Beatrice, okay lang po ba kayo? Nag-aalala lang tanong sa akin ng sekretary ni Lance. Tinaas kong kamay ko at sumaya sa kanya na ayos lamang ako. I'm fine. Sorry, nahilo lamang ako. Nautal na saad ko pa dahil muntik nang pumiyok ang boses ko. Inalalayan pa niya ako makatayo ng tuwid. Ma'am Beatrice, maayos lang ako. Ayos lang ako. Sabi ko at binitawan naman niya ako. Nasumakay ako sa elevator at pagkasara lamang nito, parang naupos ang kandila sa katawan ko. Dahan-dahan ako napaupo sa malamig na sahig at napatutop ang bibig ko. Kulang na lamang kalmutin kong puso ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Kung magpapatuloy ako sa ganito ay alam kong ako pa rin ang kawawa at ako pa rin ang talo sa huli. Kaya kailangan ko maging matatag at lampasan ang paghihirap kong ito. Kailangan ko nang tapusin. Pinunasan kong muli ang luha ko at saka ako tumayo. Ma'am Beatrice, alam mo na ba ang balita? Napahinto ako sa aking ginagawa na magsalita ang co-teacher ko. Ano po yon, ma'am? Tanong ko. Dahil alam kong kanina pa sila nag-uusap pag mula pa ako sa faculty room. Mukhang seryoso nga sila. Naalala mo pa ba si Nar Macarte, Ma'am Beatrice? Nilingon ko si Ma'am Vivian dahil mas nakuha niyang atensyon ko. Dahil yon sa pangalan ng babaeng nagpapanggap na asawa ni Lance. Natatandaan pa namin siya. Sagot ko na sa mga oras na ito'y nasa poder siya ng asawa ko kaya't sino hindi nakakaalala sa babaeng iyon. Ito kasing si Ma'am Arlene, narinig daw niya sa principal's office na pinag-uusapan nila si Norma. May asama na raw ng babaeng yun eh. Aminado naman tayo magandang babae nga si Norma, pero akalain mo naman na may pumadol pa sa demonyita niyang pag-uugali, no? Hula ko naka-brainwash lang niya ang lalaki dahil napaka-imposible naman na mahalin siya. Sobra ka naman dyan. Deserve naman natin mga babae na mahalin. Garabihan na po yan ha, Ma'am Vivian? Sa hindi ako naniniwala eh. Saan niya? Paano po kung isa sa asawa natin ang nabiktima niya at naging asawa nga niya? Talong ko sa hindi masyadong napag-isipang mabuti dahil bigla na lang yun lumabas sa aking bibig. Kaya halos silang latay. Natahimik at di na sila nakasagot pa. Idinaan ko na lang sa tawa ang mga gamit ko isa-isa ko ng sanikop. Mauna na po ako sa inyo. Susunduin ko pa kasi po ang panganay ko eh. Paalam ko't wala silang ginawa kundi ang tumango lamang. Nabigla ko yata sila. Nag-aaral na ng kindergarten si Lou, kahit 5 years old pa lamang ito. Gusto niya kasi mag-aral na dahil naiinggit daw siya sa mga bata na nakikita niya.
Isa pa, kagustuhan na rin yun ng grandparents niya. Si Dylan na iwan sa bahay kasama ng babysitter niya. Madalas naman siyang nasa poder ng lola niya, ang mother-in-law ko. Since nasa bahay lamang din iyon at wala ng trabaho dahil matagal na siyang retired. Namamahinga lamang siya ngayon. Sa gate pa lang ng school ng anak ko, nakita ko na siya agad malapit sa playground. Napaupo siya sa bench habang nakatungo ang kanyang ulo. Nakita ko pang mariing pagpisil niya sa rubber ball. Lou! Masayang tawag ko sa kanya at nagangat siya agad ng tingin sa akin. Pero na makita ko na kasimangot niyang mukha at namumulang mga matay, napatakbo ko palapit sa kanya nang wala sa oras. Agad ako lumuhod sa harapan niya, tinawakan ko magkabilang pisngi niya. Why are you crying, son? I asked him worriedly. Mommy! Basag ang boses na sambit niya at yumakap sa leg kong maliit niyang kamay. What's wrong, Lou? May masakit ba sa'yo? You okay? I asked him. Inalikan kong balikat niya, tumigpit lang yakap niya sa akin. Lou! Mommy! Father's Day na po bukas. Ang sabi nila hindi raw po darating ang daddy ko kasi wala raw po akong daddy. Humihikping sambit niya para lang makaramdam ng kirot sa dibdib ko. Lou! Kahit hindi po darating si daddy bukas, basta po, alam ko mommy may daddy ako. May daddy po kami ni Dylan. Hindi ako agad nakasagot sa kanya. Niharap niya sa akin ang mukha niya, siya naman ang humawak sa pisngi ko. Hindi po ba may daddy kami? May daddy kami ni Dylan. Di ba po, mommy? Tumango ako sa tanong niya dahil yun naman ang totoo. May daddy nga sila at si Lance iyon pero wala nang naaalala ang kanyang ama. Walang alam tungkol sa kanya at lalo na kay Dylan. Hindi ko nga rin alam kung hanggang kailan makakalimutan ni Lance ang aming anak at kung kailan naman niya makikilala si Dylan. Pero ang alam ko lang baka hindi na. Kung hindi babalik sa kanyang buong alaala niya, o kung bumalik naman ay huli ng lahat para mabuo ulit kaming magpamilya. Tara na, umuwi na tayo. Bibili na lang muna kita ng ice cream para hindi ka nasad dyan. May daddy Lance kayo ni Dylan, kaya imposible mga sinasabi nila na wala kayong daddy. Meron. May daddy Lance nga kayo eh. Wag mo na lamang silang pakinggan pa anak, Naging masunuring bata naman siya at tumangutango lamang. Hinalikan kong ulo niya at mahigpit ko siyang niyakap. Ginawakan ko rin ang kanyang kamay at tuluyan kami naglakad palabas sa school nila. Mommy, mag-take out po tayo for Dylan, I smiled when I heard that. Naging mabuting kuya nga siya, maalalahanin at maalaga. Ganitong pag-uugali ng daddy niya. Of course, son, hindi natin makakalimutan si Dylan, saad ko. Saglit lang kumain sa ice cream parlor. Dahil gusto ko na rin makauwi kami agad dahil baka raw hinahanap na kami ng kapatid niya. Nakakatuwa talaga siya. Sige, kukunin ko lang ang in-order nating takeout kanina. Stay here muna anak ha. Paalam ko at tumango siya. I approached the counter at ngumiti pa ako sa kanya. Yung order po namin kanina na takeout? Wait lang po ma'am. Sige, ani ko at maya-maya lang ay binigay niya sa akin ng ice cream pack. Tsaka ako bumalik sa table namin ng anak ko. Pero agad na binalot ako ng kaba nang hindi ko na makita roon si Lou. Nagmamadali ako lumapit doon at tinignan ko ang backpack niya. Lou? Kinakabahan ng tawag ko sa kanya. Tumingin pa ako sa katabi naming customer na kumakain. Ma'am, may nakita po ba kayong bata na umalis sa upuan na to? Tanong ko. Naku ma'am, hindi po namin napansin. Umiiling na sagot nila. Pero nandito po siya kanina. Hindi niyo po ba talaga nakita? Naku miss, hindi Lou! Nagpapanik na ako dahil hindi ko talaga makita ang aking anak. Kinuha ko na ang backpack niya at nagsimula na ako naghanap sa kanya sa loob. Ma'am, ano pong nangyayari? Tanong sa akin ng waitress. Nawawala ang anak ko. Nandun siya sa table namin kanina nung iniwan ko siya eh. Pagbalik ko, wala na siya. Pakiusap miss. Tulungan niyo po akong hanapin ang anak ko. Hindi siya po pwedeng mawala. Sabi ko, di na napigilan pa ang emosyon ko. Sige po ma'am, maghahanap din po kami. Huwag po kayo mag-alala. Malaki ang ice cream shop kaya alam kong mahirapan ako maghanap kung mag-isa lamang ako. Lou, nasan ka na ba Lou anak? May mga bata pa ako nahawakan para lamang tingnan ang mukha nila kung sila na nga ba si Lou. Pero naalala ko nakasuot siya ng uniforme at kilalang kilala ko naman siya kahit nakatalikod lang. Pero masyado akong desperadong makita at mahanap talaga siya. Natatakot na ako. Miss, may nakita ka bang batang lalaki na 5 years old? Nakasuot pa siya ng uniforme. Dumaan po ba siya rito? Tanong ko sa isang babae. Hindi po eh.
Halos libutin ko na ang sulok ng shop. Mahanap ko lamang ang anak ko. Dahil sa pagtingin ko sa ibang direksyon, parang umiikot din ang paningin ko. At nagtaas ba ba ang aking dibdib? Hindi mawala ang kabakot, mas dumoble pa iyon. Lou, nasan ka na ba? Luther! Umiiyak pang sigaw ko. At napatingin sa akin ng mga tao at hindi ko na lamang sila binigyan pang pansin. Lou! Mahigpit na hawak ko ang isang plastic bag na may ice cream para sa bunso kong anak at sa kanilang kamay ko naman ang backpack na isang plastic bag. Anak ko, nasan ka na ba? Baka po may nakakitang bata na dumaan dito? Miss, wala po eh. Sinubukan ko ulit hanapin ang aking anak pero sa pagtakbo ko ay may nabangga ako. Aray! Nabitawan ko ang dala ko at tatapon yun sa sahig. Nawalan din ako ng balanse. Norma? Tiningnan ko ang kasama ni Norma. Kahit hindi pa niya ako lingunin ay alam kong siya naman ang kasama nito. Lalo na sa mga oras na ito, hindi ko sila pinagtuunan ng pansin. Parang baliwala rin sa akin na makitang magkasama nga silang dalawa. Ano naman sa akin ngayon? Tumayo ako. Isa-isa kong kinuha sa sahig ang mga nahulog na dala ko. Ak mga alisasana ako nang may humawak sa braso ko. Kurot noong tiningnan ko si Lance. Kitang-kita kong gulat sa mukha niya. Hindi ko siya maintindihan kung bakit niya ako pinipigilan. Bitawan mo ko. Mariin at malamig na saad ko pa sa kanya. Babawiin ko na nga sana ang kamay ko, pero paghawak niya sa akin ay mas sumigpit pa. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo nga ako? Sigaw ko sa kanya. Naghalo-halo ang emosyon ko ngayon, kaya huwag niyang painitin lang ang ulo ko. Hindi to oras para sakyan ko ang trip niya. What happened? Kung sa ibang pagkakataon nga lang nangyari ang eksenang ito, hindi ko ito mapapalagpas. At may nasabi pa ako sa kanya pero hindi ngayon, na mas nag-aalala ako sa anak ko. Lance? Sinamaan ko palang tingin si Norma at buong persa kong binawi ang aking kamay. Dahil sa ginawa ko ay nabitawan ko ang backpack ni Lou. Sa lubong ang kilay na tinignan iyon ni Lance at nanlaki naman ang mga mata ni Norma. Anong? I smirked at her. Alam kong may alam siya tungkol sa anak ko. Kaya parang nabuhusan lang siya ng isang galon na suka dahil sa takot. Bago pa nga ako pinigil ni Lance, pinulot ko ng gamit ni Lou. Saka ako dito tinalikuran. Pinasadahan ko ng tingin ng paligid. Hinahanap pa rin ng mata ko ang aking anak. Lou! Mom! Nilingon ko ang tumawag sa akin at napaluhan na lamang ako nang makita ko na siya. My son! Where have you been? Lou! Naiiyak na tanong ko sa kanya at lumuhod pa ako sa harapan niya. Hinawakan ko pa ang mukha niya. I'm sorry po, Mommy. Inging paumanhin niya sa akin. Nakita ko po si... Umuwi na po tayo, Mom. May pagtataka sa mukha niya. Tiningnan ko siya. Alam ko may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya na lang kayang sabihin ng diretsyo. Dahil tila nag-aalangan din siya. Tila may nalaman din siya ng isang bagay. Lou, umuwi na po tayo kay Dylan, Mom. Sabi niya at pilit ng ngiti ang binigay niya sa akin. Sa puntong yun alam kong may nakita siya. May nakita siyang kakaiba kaya umalis siya mula sa peso niya kanina. However, I did not force him. I nodded and held his hand. Hinigpitan ko to dahil ayoko nang mawala pa siya. Sinisigurado kong di na mauulit pang nangyari kanina. Sige, umuwi na tayo. Sabi ko to na lang din na walang takot ko pero hindi ko rin maalis-alis sa dibdib ko. Ang kaba na baka mangyari na naman yung kanina. Ipapangako ko na hindi na mauulit pa. Isang bagay lang na-realize ko sa mga oras na yun. Hindi ko kayang mawala ang mga anak ko. Mas gusto ko pang si Lance na lang ang mawala. Dahil kahit siya man ang bitawan ko, wala naman siyang mararamdaman pa para sa akin. Hindi sila Dylan at Lou na alam kong mahal nila ako bilang ina. Hindi ko rin nahayaang makuha ni Norma ang mga anak ko. Mimi! Sigaw ni Dylan na makita niya na kaming nakauwi na sa bahay. Patakpong lumapit pa siya sa amin na mabilis naman siyang sinaway ng tita Savannah niya. Dylan baby, wag ka namang tumakbo. Ani at sinalubong ko naman na mahigpit na yakap si Dylan at binuhat ko pa siya. Di ko binitawan ang kamay ni Lou. Giniya ko na lang sila sa sofa ko sa naman nakaupo si ate Savannah. Siya na ang makaalalay na umupo ito sa tabi niya. Kirandong ko naman ang bunso kong anak. Dumaan lang ako rito para tingnan si Dylan Beatrice. Medyo natagal ng uwi ninyo ni Lou, may nangyari ba sa labas? Tanong niya sa akin na may halong pag-aalala pa. I looked at my son. Tumutulis ang kanyang labi dahil alam niya na may nangyari kanina. Wala naman po ate. Kumain pa kasi kami ng ice cream sa labas at eto. Yehey! Natawa ko nang pumalakpak bigla si Dylan. Nakita niya kasi yung dala naming ice cream. It's one of her favorites. Sila ng Kuya Lou niya.
Nilingon ko ang kasambahay namin at inutusan ko siyang kumuha ng bowl and spoon para kay Dylan. Mom, aakit na po ako sa room ko. Paalam sa akin ni Lou. Sige anak, mag-ingat ka sa hagdanan, okay? Paalala ko sa kanya na tinanguan niya lamang. Nagpaalam din siya sa tita Savannah niya bago siya umalis. Ang babysitter naman ni Dylan ang nagpakain sa kanya at tinala siya nito sa dining room. Nakita po namin kanina si Lance. Pagsisimula ko. Nakita kayo? So nakita nga ng kapatid ko ang anak niyang si Lou. Ano naging reaksyon niya? Nakilala na ba niya? Naalala na? Umiling ako sa naging tanong niya. Hindi po ate. Umalis din kami kaagad. Ani ko. Si Lance, ano pa ba ang gagawin natin sa kanya? Ang loko-lokong yun. Problemadong sabi niya at bumuntong hininga pa. Ipapakilala ko na po sa kanilang anak namin ate. Nasa kanya na po ang desisyon kung gusto pa rin niyang makasama kami. Pero kung hindi pa rin niya ako kakausapin ng masinsinan, ihahain ko na sa kanyang divorce paper ate Savannah. Beatrice, sigurado ka ba? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Tumango ako. Napapagod na rin po ako maghabol sa kanya ate. At may narealize po ko kanina. Mas gugustuhin ko pang mawala si Lance kesa sa mga anak ko. Kung pati si Nadila na to'y mawawala sa akin ate, hindi ko na po kakayanin. Sila na lang po. Sila na lang po pinaguhugutan ko ng lakas ng loob. Sila na lang po ang buhay ko ate. Mimi! I glanced at my daughter when she uttered a word. Nananaginip yata siya at kasama ko sa panaginip niya. Yumuko ako para halikan siya sa pisngi niya. Sleep well, baby, I whispered. Hinaplos ko naman ang buhok ni Lou. Mahal na mahal ko kayong dalawa. I was about to sleep na may kumatok na naman sa pintuan namin mag-ina. Si Lou, nakitulog lang din siya. Bumangon ako at kasabay ng pagbukas ng pinto. Napangiti ako na makita ko si Elise. Nag-iisa lamang siya. Hi, good evening. Nakakaabala na ba ako sa'yo? Tanong niya. Nalapitan ko naman siya at giniya siya palabas. Matutulog pa lang sana at tulog na rin ang dalawa. Sad ko. May nasabi sa akin si Ate Savannah. Heist, tumalon pa ako sa sobrang tuwa. Alam mo ba? Ano yun? I asked her. Sure ka na ba sa desisyon mo, Beatrice? E-divorce mo na ba si Lance?